Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, rude surprise gagawin ng Pilipinas laban sa puwersa ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Tiniyak ng National Security Council na hindi patitinag ang Pilipinas sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, kaya asahan ang resback ng Pilipinas sa pamamagitan ng rude surprise. Ito ang inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Ayon kay Malaya, kung sa tingin ng mga inchik ay maaari nilang pilitin na sumuko na lamang ang Pilipinas dahil maraming pinsala ng natamo ang mga barko at pagkasugat ng ilang mga personnel, mali ang akala ng mga Chinese. Tumanggi naman si Malaya na idetalye ang kanyang pahayag. Binigyang diin ng opisyal na hindi dapat maliitin ng China ang fighting spirit ng mga Pilipino, aniya ang Pilipinas ay nasa panig ng batas at rules-based international order, partikular ang nakasaad sa 2016 Arbitral Tribunal decision na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Malaya na mananatiling walang alinlangan ang Pilipinas sa kabila ng mga nangyayari. Ginawa ni Malaya ang pahayag matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawa ng aksyon ng kanyang administrasyon laban sa mga agresibong aksyon ng mga Chino sa West Philippine Sea. Giit pa ni Malaya, sa mga nangyayari ngayon, ang China ang napapahiya sa kanilang mga aksyon lalo at batid na ng international community ang kanilang ginagawa laban sa Pilipinas. Binatikos din ni Malaya ang China dahil sa paggamit ng warmongering para ipamukha na ang Pilipinas ang nagudyok sa Chinese Coast Guard na gumamit ng malalakas na water cannon para patigilin ang barko ng Pilipinas na magtungo sa Ayungin Shoal para maghatid ng mga probisyon para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Dagdag pa ni Malaya na walang pakialam ang China sa kung anuman ang bibitbitin at dadalhin patungong BRP Sierra Madre. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya nitong Miyerkules, na wala silang alam sa anumang gentleman's agreement na pinasok ang Pilipinas kasama ng China noong nakaraang administrasyon hinggil sa West Philippine Sea. Tinukoy ni Malaya, tagapagsalita din ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang mga pahayag ni Roque na ang dating Pangulong Duterte ay iniulat na nagkaroon ng verbal na kasunduan sa China na huwag magtayo at ayusin ang mga pasilidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kabilang ang pagpigil mula sa pagpapadala ng mga construction materials para sa BRP Sierra Madre. Nilinaw din ni Roque na hindi kasama sa kasunduang ito ang paghatak o pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Idinagdag ng dating tagapagsalita ng Pangulo na ang kasunduan ay walang bisa sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. On the first days, we are surprised by the statement by Secretary Harry Roque because it was made clear, I think around a year ago by Executive Secretary Mejel Dea that there was no such agreement done between the former administration or previous administration and the Chinese government. So I think it is incumbent upon Secretary Harry Roque to explain what are the parameters of this agreement, because what was this so-called agreement? Does this mean that there was an agreement to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal? No, it is not clear what exactly was that agreement. So I think Secretary Roque owes this to the public to explain specifically what was that agreement. Because as I said, there was also a previous statement from ES Mejaldea, because insofar as this administration is concerned, or the National Task Force West Philippine Sea, we have not seen any document, we have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. But just for the sake of informing the public of this matter, he should explain the parameters of that agreement so that people will know exactly what transpired. Since it was not a formal agreement, there were no signing, there was nothing, then well, first of all, Katrina, it would be difficult to speculate exactly on this matter until Secretary Harry Roque has fully explained what was discussed. But as I said, since this is a informal agreement, it's questionable if such is binding. And as I said,
insofar as this current administration is concerned, we have not seen anything. No, this is the first time we're hearing this. We have not seen any document to that effect. And as mentioned by President Bongbong Marcos, he has repudiated any of these previous agreements. Binigyang diin din ni Malaya na hindi nilabag ng Pilipinas ang Declaration of Conduct na inaangkin ng China. Gayun din, sinabi ni Malaya na ang China ang patuloy na lumalabag sa Declaration of Conduct sa pamamagitan ng pakikialam sa isang regular na resupply mission sa isang matagal ng outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng water cannon, mga mapanganib na maniobra, at iba pang agresibo at iligal na aksyon na nagpapataas ng tensyon sa mahalagang karagatan ng mundo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatupad ang Pilipinas ng countermeasures laban sa agresibo at delikadong pag-atake ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas at mangingisda sa West Philippine Sea. Sa mensahe ng Pangulong Marcos, kanyang inatasan ng Department of National Defense at iba pang mga concerned agencies na labanan ang ginagawang aksyon ng China at maging ng kanilang maritime militia sa West Philippine Sea sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang pahayag ng punong ehekutibo ay bunsod sa water cannon attack ng China Coast Guard noong March 23, 2024, sa supply boat ng Philippine Navy ang Anazami 4 na nagresulta sa pagkasugat ng 3 sailors. Inihayag ng Pangulo na sa mga susunod na linggo, dapat ipatupad na ng mga concerned agencies ang countermeasure package bilang tugon sa walang tigil, iligal, mapilit, agresibo, at mapanganib na pag-atake ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia. Inihayag naman ng Pangulo, na nag-alok ng tulong ang iba pang mga bansa sa Pilipinas nang sa gayon maprotektahan ang soberenya at jurisdiction ng Pilipinas upang matiyak ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Nilinaw naman ng Pangulo na ayaw nitong magkaroon ng conflict o salungatan sa anumang bansa, higit pa sa mga bansang nag-aangkin at nagsasabing kaibigan, ngunit hindi ito mapipigilan na ang Pilipinas ay mananahimik sa pagpapasakop. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang maritime security ng Pilipinas sa gitna ng pagsalakay ng China sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod sa paglagda ng punong ehekutibo sa Executive Order No. 57 na nananawagan sa pagpapalakas sa maritime security and maritime domain awareness ng bansa. Sa nasabing executive order, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas sa seguridad sa teritoryo ng bansa sa kabila ng seryosong hamon na kinakaharap ng Pilipinas. Giit ng punong ehekutibo, kinakailangan ng pagpapalakas sa maritime security at domain awareness ng bansa upang komprehensibong matugunan ang mga cross-cutting na issue na nakakaapekto sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan ng soberanya, at maritime jurisdiction sa malawak na maritime zone. Sa ilalim ng EO57, ang National Coast Watch Council ay pinalitan ng pangalan at muling na-reorganized sa National Maritime Council o NMC. Ang NMC ay magiging responsable para sa pagbabalangkas ng mga patakaran at estratehiya upang matiyak ang coordinate at epektibong balangkas ng pamamahala para sa maritime security at domain awareness ng bansa, bukod sa iba pang mga kapangyarihan at tungkulin. Inatasan din ng NMC na bumalangkas at mag-issue ng mga alituntunin para sa epektibong pagpapatupad ng EO57 sa loob ng 60 araw mula sa pagiging epektibo nito. Kabilang sa magiging miyembro ng NMC ay ang Department of National Defense, National Security Council, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Department of Foreign Affairs, Department of Finance, Department of the Interior and Local Government, at Department of Transportation. Miyembro din sa nasabing konseho ang Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, samantala ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached na sa NMC. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.